Awiting pamasko. Ang lahat ay nasasabik na ang Pasko ay malapit na. Ang lahat ng mga bata ay kumakanta at sumasayaw ng masaya. Lahat ng tao maliban sa isang kuripot, si Ginoong Ebenezer Scrooge. Naninirahan siyang mag-isa sa isang malaking bahay, sa isang magiliw na bayan. Ngunit siya ang pinakasumpungin na tao sa paligid. Sinisigawan ni Ginoong Scrooge ang mga bata at sasabihan ang mga ito na huwag maglaro malapit sa kanyang bintana. Kapag ang mga tao ay kumakanta ng mga awiting pamasko sa ilalim ng kanyang bintana, siya ay sumisigaw ng, "Tumahimik kayong lahat! Lumayo kayo sa aking bahay!" Siya ay napakatuso at pera lamang ang iniisip niya. Si Ginoong Scrooge ay napakabastos sa mga tao at hindi kailanman tumulong sa mga nangangailangan. Maaari po bang tulungan ninyo ako, sir? Maaari po bang barihan niyo ang $1 na ito? Gusto ko sanang bumili ng candy para sa aking maliit na kapatid na babae. Bakit kita tutulungan? Huwag mo akong istorbohin, sagot ni Ginoong Scrooge. Madalas siyang lumilibot sa bayan at nangiinis ng mga tao. At maraming tao ang ayaw na lumapit sa kanya. Si Ginoong Scrooge ay walang mga kaibigan. Nang desperas na ng Pasko, ang lahat ay abala sa paghahanda para sa Kapaskuhan. Namimili at nagsasaya. Maliban kay Ginoong Scrooge, ikinandado niya ang kanyang mga pinto at isinara ang kanyang mga bintana nang lumubog ang araw. Sa wakas, humiga siya sa kanyang kama at ipinikit ang kanyang mga mata at natulog ng mahimbing. Ilang sandali lamang nang si Ginoong Scrooge ay nakatulog. Nung biglang, ang espiritu ng nakalipas na Pasko ay lumitaw sa harapan ni Ginoong Scrooge. "Sino ka? Anong kailangan mo?" tanong ni Ginoong Scrooge. Sinabi ng espiritu na, "Ako ang espiritu ng iyong nakaraan at nais kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Sumama ka sa akin." Dinala siya ng espiritu sa nakaraan at itinuro ang batang si Scrooge na nag-iisang nagbabasa ng isang libro. Ang kanyang mga magulang ay iniwan siya para mag-isang ipagdiwang ang Pasko. Naalaala ni Ginoong Scrooge kung gaano siya nalungkot at kung paano bawat taon siya ay laging nag-iisa sa Pasko mula ng taong iyon. Hindi na niya gustong makita pa ang kanyang nakaraan. At siya'y sumigaw ng, "Ayaw kong makita pa ang mga yan. Huwag mong ipaalala." Nawala ang lahat at natagpuan ni Ginoong Scrooge na siya ay nasa kanyang higaan na takot na takot. Natulog siya muli. Nang biglang, ang espiritu ng kasalukuyan na Pasko ay nagpakita sa kanyang bintana. "Sino ka naman ngayon? Saan mo ako dadalhin?" tanong ni Ginoong Scrooge. "Ako ang espiritu ng iyong kasalukuyan at gusto kong ipakita sa iyo kung ano nga ba talaga ang Pasko," sabi ng espiritu. Hinawakan niya si Ginoong Scrooge sa kanyang kamay at lumipad palabas ng bintana. Ang espiritu ay nagpakita upang ipakita sa kanya ang kaligayahan ng Pasko. Dinala ng espiritu si Ginoong Scrooge sa bahay ng isang mahirap na pamilya. Pareho silang sumilip sa loob mula sa bintana. Walang espesyal na pagkain sa mesa, ngunit silang lahat ay masaya. Lahat sila ay kumakanta at sumasayaw ng masaya. Inisip ni Ginoong Scrooge na, bakit sila maligaya kahit sila ay mahirap lamang? Ang espiritu ay sumagot ng, dahil sa Pasko at masaya sila na makasama ang bawat isa kahit na walang-wala sila. Ipinikit ni Ginoong Scrooge ang kanyang mga mata at ninais na sanay may isang tao na makasama siya ngayong Pasko. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa kanyang higaan. Si Ginoong Scrooge ay hindi na makatulog sa oras na iyon. Umupo siya sa kama habang iniisip ang tungkol sa lahat ng mga bagay na nakita niya.
Biglang tumunog ang orasan, 12:00 na, at isang malamig na hangin nang pumasok mula sa bintana. Ang espiritu ng hinaharap na Pasko ay lumitaw. Si Ginoong Scrooge at ang espiritu ay nakarating sa isang libing. Ang ilang mga tao ay nakatayo sa harapan ng kanyang libingan at lahat sila ay pinupuna siya. Alam kong mangyayari ito, sabi ng isa sa kanila. Ano naman ang gamit ng pagkakaroon ng maraming pera ngayon? Sabi ng isang babae. Ang ikatlong lalaki ay sinabing, walang sinuman ang pupunta dito para magbigay ng respeto sa kuripot na si Scrooge. Itinanong ni Ginoong Scrooge ang espiritu kung bakit siya dinala doon. Kaninong libing ito? Biglang napagtanto niya na ito ay ang kanyang sariling libing at nakita niya na walang sinuman ang dumating sa kanyang libing. Ipinaunawa ng espiritu sa kanya na wala siyang pagmamalasakit sa sinuman maliban sa kanyang sarili. Si Ginoong Scrooge ay hindi kayang makita pa iyon at siya ay nagmakaawa sa espiritu at sinabing, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong baguhin ang aking hinaharap. Ipinapangako ko na magiging mas mabait at gagawa ako ng mabuti sa mga tao. Ang espiritu ay walang sinabi at biglang nawala. Sa wakas ay dumating na ang umaga ng Pasko. At natagpuan ni Ginoong Scrooge ang kanyang sarili sa kanyang kama. Sumilip ang sinag ng araw sa mga bitak ng bintana. Nagising siyang may ngiti sa kanyang labi sa unang pagkakataon pagkalipas ng mga taon. Ipinangako niya sa kanyang sarili na mula ngayon, tutulungan niya ang mga tao at aalagaan sila. Inanyayahan niya ang lahat para sa isang salo-salo ng Pasko sa kanyang bahay at mayroon ding mga regalo para sa lahat. Bawat isa sa kanila ay nagulat, ngunit masaya na makita si Ginoong Ebenezer Scrooge ay nagbago na. Nang gabing iyon, ang lahat ay nagpunta sa pinakamasayang salo-salo ng Pasko. At mula noon, si Ginoong Scrooge ay naging minamahal ng mga tao sa bayan. Araw ng desperas ng Pasko, at sa isang malaki at makulay na silid, may mga duwende na abala sa pag-iimpake ng mga regalo para sa Pasko sa malalaking mga bag. Ang lahat ng mga duwende ay nag-iimpake ng mga regalo at ipinapasa ito kay Santa. Maliban sa isang duwende. Ang duwendeng ito ay nakaupo sa isang sulok. Sinisikap niyang ayusin ang isang teddy bear para gawin itong maganda. Napansin ni Santa na ang duwende ay mukhang nahihirapan kaya lumapit siya rito upang makipag-usap. Kumusta, maliit na duwende? Santa, pasensya na po dahil natatagalan ako sa pagkukumpuni nito. Pakiusap, patawarin niyo po ako dahil hindi pa po ako tapos. Aking malambing at maliit na duwende. Kung gagawin mo ito gamit ang iyong buong puso, alam ko na maaari mong matapos ang trabaho ng isang iglap lamang. Sinusubukan ko po na gamitin ang lahat ng aking makakaya. Ngunit tila, hindi ko matapos-tapos ang teddy bear. Mahal kong duwende, kung naniniwala ka sa iyong ginagawa, maaari kang gumawa ng mga kahangahangang bagay. Pagkatapos pakinggan ang sinabi ni Santa, natapos din ng duwende ang paggawa ng teddy bear at ibinigay ito kay Santa. Tinignan ni Santa ang teddy bear at puno ng kaligayahan na sinabing, "Ho ho ho!" Kinuhan niya ang regalo at sumakay sa kanyang kareta. Pagkatapos umalis ni Santa, binasa ng duwende ang lahat ng mga liham at sinuri kung anong regalo ang nais ng bawat bata. Kabilang sa lahat ng mga liham ng kahilingan ay isang liham na tila naiiba. Mayroong napakahabang kahilingang nakasulat sa liham na ito. Dinala ng duwende ang napakahabang piraso ng liham sa gitna ng silid at sinimulang basahin ang kahilingan na nakasulat dito. Mahal kong Santa, ang pangalan ko ay Jan.
Ako ay 65 taong gulang na mananahi. Bawat taon sa araw ng Pasko, binibigyan ko ang aking asawang si Bella ng isang banana caramel Christmas cake. Sa taong ito, kailangan ko ang tulong mo para mabigyan siya ng regalo ngayong Pasko. Ito ang tangi kong hiling at inaasahan kong matutupad mo ito para sa akin. Matapos pakinggan ang hiling na ginawa ng matandang lalaki, nadama ng mga duwende ang pagmamahal at pag-aaruga ng mananahi sa kanyang asawa. Gustong-gusto nilang tulungan siya. Kasabay niyon ay nakabalik na si Santa. Siya ay pumasok sa silid at ipinakita sa kanya ng mga duwende ang liham. Binasa ni Santa ang liham at sinabing, "Ang taong ito ay nangangailangan ng ating tulong. Ngunit ang banana caramel cake na ito ay hindi masyadong magiging kapaki-pakinabang para sa kanya. Mga minamahal kong mga duwende, gusto kong pumunta kayong lahat sa kanyang tahanan na tignan kung ano ba talaga ang kanyang kailangan." Ang mga duwende ay pumunta sa bahay ni John at nakita nila si John sa kanyang paggawaan. Nagtratrabaho siya ng gusto at nilalampasan din niya ang kanyang limitasyon. Sinisikap ni John na gumawa ng tila mukhang isang bestida. Tinatahi niya ang bestida na ito para sa asawa ng alkalde. Habang tinatahi niya ito, ang tela na ginamit niya ay ubos na at wala na siyang magagamit pa. "Oh Panginoon, paano ko tatapusin ang paggawa ng bestidang ito? Wala ng tela. Wala akong pera para bumili ng bagong tela. Ano ang ibibigay ko kay Bella ngayong Pasko kung hindi ko maibebenta ang bestidang ito?" Naging malungkot si John at hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Lumong-lumo siyang pumunta sa kanyang kama at natulog. Nang gabing iyon, ang mga duwende ni Santa ay dahan-dahang pumasok sa bahay ni John at mabilis na sinimulang tahiin ang bestida. Ito ay magiging isang magandang bestida. Kinabukasan nang nagising si John at pumunta sa kanyang paggawaan, nakita niya ang isang napaka-perpekto at magandang bestida. Ito ay lubos na tinahi gamit ang pinakamataas na materyales at disenyo. Dumating ang alkalde upang kunin ang bestida at nang makita niya ang magandang bestida, siya ay namangha. "Ito ay isang napakagandang bestida, John," sabi ng alkalde. Sigurado ako na magugustuhan ito ng aking asawa." Masayang-masaya ang alkalde kaya binayaran niya si John ng higit pa sa aktwal na presyo ng bestida. Nang makita ang magandang bestidang ito, gusto din ng mga tao sa bayan na magkaroon ng mga damit na gawa ng kagilagilalas na mananahi. Ang mga tao'y dumating at pumila sa labas ng tindahan ni John. Napakaraming mga tao ang dumating at si John ay nangailangan ng tulong upang makapagtahi ng mas maraming damit. Dahil sa isang bestida, lumago ang negosyo ni John. Ngayon, siya at ang kanyang asawa ay mayaman at masayang mabubuhay magpakailanman. Takot. Sinabi ng anghel, Ang Diyos ay masaya sa iyo at nais kang pagpalain. Magkakaroon ka ng sanggol na lalaki at dapat mong pangalanan siyang Jesus. Nalito si Mary. Hindi pa sila naikasal ni Joseph.